Top 5 SUV car sa Pilipinas ang mabibili mo sa panahon ngayon. Ang tatalakayin natin, 5 mga pagpipiliang modelo mula sa mga kilalang brand, high performance at upgraded specs and features ang mga nakapaloob sa mga modelong ito. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Sa sulit na presyo at panalong katangian ay maaasahan mo sa pang-araw-araw. Kaya naman kung naghahanap ka pa lamang ng isang bagong sasakyan, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, Toyota Fortuner 2.4G Diesel 4x2 Manual Transmission. Ang Toyota Fortuner ay ang pinakamabentang mid-size na SUV sa Pilipinas. Ang ladder frame na sasakyan na ito ay umiikot na mula nung unang bahagi ng 2000 at mula noon ay naging isang pangunahing family car at partner na ng marami sa pang-araw-araw. Dahil sa masungit nitong platform at subok na mapagkakatiwalaan, salamat sa Japanese car manufacturer na nagdala sa katangi-tanging modelo upang mas maging malakas ang suporta sa brand at maging matunog ang pangalan ng Toyota. Walang magiging lista ng SUV kung wala itong Fortuner. Bukod kasi sa ito ay isang Toyota na may 2.4 liter na turbo diesel engine, naangkop din ito sa lahat ng iyong paggagamitan. At ang modelong ito ay may humigit kumulang sa 10 variant din na pagpipilian. Isa sa pinakabababang variant nito ay itong Toyota Fortuner 2.4G na manual transmission na may retail price na 1,736,000 pesos. Pero hindi ka na rin talo sa mga nilalaman nito. Ang Fortuner G kasi ay nakakuha din ng natatanging lakas mula sa kapasidad na 2.4 liter diesel engine inline 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 148 horsepower sa kada 3,400 RPM at maximum torque na 400 Nm sa kada 1,600 to 2,000 RPM na mas ginawang mahusay sa pagiging manual na transmission nito at may 6-speed na variable gearbox kaya ang average top speed ay umaabot ng hanggang sa 190 km/h. Alin man sa mga sumusunod na katangian pa nito ay ang pagiging moderno mula sa loob at labas. Kasama ang karaniwang tampok na mga features na meron ito ay ang touchscreen infotainment system, malawak na rear compartment storage, mga comfortable seats with automatic climate control system, at ang mga console packet kasama ang parking sensor, 2 airbag at iba pang mga pangkaligtasan at pangseguridad kagaya ng child safety locks, vehicle stability control system, hill start assist, traction control at marami pang iba. May 2 klaseng driving mode na rin itong pagpipilian, ang Eco at Power mode. Ang fuel tank capacity nito ay 80 liters at kumukonsumo ng 12.5 km per liter. Bagamat ito ay isang mahusay na baseline sa pagsasagawa ng performance sa actual, hindi pa rin maiwasang ikumpara itong modelo sa ibang mga brand. Ang kasalukuyang presyo nito ay 1,736,000 pesos. Hindi ganon kakumpleto ang buong nilalaman nito, pero kung gusto mo talaga ng mas kumpleto, inirerekomenda ko sa iyo ang mas mahal na variant nito, ang Toyota Fortuner Q. Number 4, Mitsubishi Montero Sport GLX 2.4 4x2 manual transmission. Ngayon narito na ang isa pang kalaban sa merkado na nasubukan na rin ng marami, hindi lang sa power output, efficient at pagiging elegante. Ang modelong ito ay nagdadala rin ng pambihirang kalidad at mga pakikipagsapalaran sa on and off-road. Ang Mitsubishi Montero Sport ay isa sa pinakasikat na 7-seater na SUV sa Pilipinas na patuloy na pumapasok sa listahan ng mga mabebentang kotse sa bansa. Patuloy itong nagiging popular hindi lamang bilang isang simbolo ng katayuan kundi bilang isang pampamilyang sasakyan at isang matigas, maaasahang mid-size, body-on-frame na SUV sa loob at labas ng kalsada. Ang ikatlong henerasyon ng Montero Sport ay may ganap na muling idinisenyo sa harap na nagpapakita ng dynamic shield grille ng Mitsubishi na siyang benchmark ng modernong lineup ng brand. Ang Montero Sport ay may mga chrome lining na pumapalibot sa malalaking air intake at umaabot hanggang sa mga fog lamp na kinukumpleto ng manipis na LED headlamp at teardrop design na LED taillights nito. Sa loob naman ang mga upuan para sa top of the line na variant ng Montero Sport
ay nakabalot sa leather na may idinagdag na mga sportier trim at automatic lift ng tailgate sa pagpadjak ng paa para sa GT variant. Samantalang ang lahat naman ng iba pang mga variant ay nakakuha ng magkakaparehong interior class na may isang 8 inches touchscreen infotainment system na may mga kasamang connectivity, speaker at voice control na rin, ang nagsisilbing central control at entertainment para sa driver at mga pasahero nito. Para naman sa makina nito, ang Montero Sport ay pinapagana ng 2.4 liter 4-cylinder dual overhead camshaft 16-valve MyVec variable geometry turbocharged clean diesel power plant. Kasama rin ito sa Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System o MyVec na responsable para makamit ang pinakamataas na power output, mababang pagkonsumo ng gasolina at mababang emisyon ng tambutso. Ang iba pang bahagi ng makina ay nakakonekta sa 6-speed manual na transmission at nagpuproduce ng maximum output na 179 horsepower sa kada 3,500 RPM at 430 Nm of torque naman sa kada 2,500 RPM. Ang nasabing output ay kayang gumawa ng bilis na 185 km/h. Ang hindi rin alam ng marami, ang pinaka-low variant nito na nagkakahalaga lamang ng 1,568,000 pesos ay sagana din sa mga safety and security features gaya na lamang ng airbags, mga seat belts with ABS, electronic brake distributor at brake assist. Ay may kasama pa itong mga advanced safety features gaya na lamang din ng day and night rear view mirror, ay child safety locks, may electronic parking brake, ISO fixed child mounts, parking sensor at marami pang iba. Itong modelo ay may dimension na naaayon lang din sa iyong mga paggagamitan. Mas maluwag na cabin at legroom compartment. May ground clearance ito na 218mm kaya sa matutubig na lugar ay tama lang din. At may fuel tank capacity na mahigit sa 85 liters ay kayang kumonsumo ng hanggang sa 14 to 15 km per liter. Itong Montero Sport na 4x2 GLX manual transmission ay nakakuha ng mas mababang halaga na 1,568,000 pesos sa kasalukuyan. Number 3, Isuzu MU-X RZ4E LS 4x2 automatic transmission. Ang lahat ng bagong ikalawang henerasyon nitong Isuzu MU-X ay nakakuha ng isang malaking pag-upgrade magmula sa loob at labas at hanggang sa mga kahangahangang mga safety and security features na nakapaloob dito. Itong panibagong modelo ng Isuzu MU-X ay isa sa pinakamagandang modelo sa merkado ngayon. Ang overall na looks na dinisenyo ay halos katulad lamang din ng maraming SUV sa bansa. Malabrusko at machong body figure, mas malaki nga lang sa iba ang kabuuang sukat ng mga gulong nito na may size na 265 by 50 R20. Alloy wheel mags at tubeless tires na sinusuportahan naman ng mga reliable suspensions, chassis and brakes na nakapaloob dito. Ang interior base naman ng Isuzu MU-X ay ginawang mas komportable, accessible at mas convenient. Nakapaloob ang ilan sa mga kahangahangang bagay kagaya na lamang ng automatic, adjustable and foldable seats. At sa harap na parte ay makikita ang malaking sukat ng infotainment system na may 10-inch. Kabilang din sa modelong ito ang malakas na singaw ng air condition na nanggagaling sa mga AC vents nito. May kasamang air quality control system at keyless entry. Mabibili mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,675,000 pesos at ang ilan variant nito na mas top end naman ay nag-range ng mas mataas na presyo at umaabot ng hanggang sa 2,530,000 pesos. Ang buong makina nito ay pinapagana ng subok at mapagkakatiwalaang 1.9 liter turbo diesel RZ4E na makina, inline 4-cylinder, 16-valve at dual overhead camshaft engine na ipinare sa isang CRDI na fuel supply system na nakakonekta sa isang 6-speed na manual transmission at kayang mag-produce ng maximum output na 148 na horsepower at 3,600 RPM. May maximum torque din ito na 350 Nm naman sa kada 1,800 to 2,600 RPM. Kaya ang average top speed naman ito ay umaabot din ng 180 km/h. Maaaring kulang sa lakas para sa ilan, ngunit ito ay ganap na magagamit para sa karamihan. Ito rin ang pinakaabot kayang modelo na may automatic na transmission. Kaya kung ayaw mong magkaroon ng downsize na makina at ang automatic ay hindi negotiable para sa iyo,
kunin mo ito sa mababang presyo na 1,675,000 pesos lang, na mas mahal lang ng konti sa Montero Sports. Sa kabuang presyo na yan ay hindi na rin masasabing na pag-iiwanan pagdating sa ilan pang bagay at nilalaman, gaya ng pagkakaroon nito ng mga advanced safety at security features, ang speed sensing door, hill start and downhill assist, mga parking sensor with ISO fixed child mounts, ABS sensor, electronic brake distributor, vehicle stability control system, mga airbags at seat belts, at may crash sensor na rin. At kasama rin sa mga nakapaloob pa rito ang mga security sense, gaya na lamang ng central locking, engine immobilizer, anti-theft device, anti-theft alarm at power door locks, na mas kukumpleto pa sa pang-araw-araw na gamit mo. Ito sa bansa, ulitin ko lamang, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,675,000 pesos. Number 2, ang Nissan Terra 2.5 EL 4x2 manual transmission. Ang Nissan Terra ay ang brand entry sa mid-size na segment ng SUV sa bansa. Unang pinakilala ng Nissan Philippines ang modelo noong May 2018, kung saan mayroon itong parehong platform sa Navara platform. Kapansin-pansin din dito na ang Nissan ay may perpektong base upang lumikha ng isang klase ng modelo na hindi lang isa sa mga mas komportableng leather frame na sasakyan, kundi pati sa pagiging epektibo nito sa merkado ngayon. Salamat sa isang rear multi-link suspension setup na nagdadala sa pagiging matatag, durable at reliable sa kahit saang daanang tatahakin. Fast forward hanggang Setyembre 2021, ang panibagong Nissan Terra ay nakarating na muli sa Philippine market, kung saan nagdadala ito ng malaking halaga ng mga pag-upgrade sa loob at labas. Tulad ng pinalitan nito na modelo, nagtatampok pa rin ito ang Nissan Intelligent Mobility na nagpapakita sa around view monitor na nagbibigay daan sa mga user na makita ang paligid ng sasakyan sa pamamagitan ng mga kamera. O sa ibang term nito, ito ay isang 360 camera, kasama ang iba pang mga feature tulad na lamang ng rear cross traffic alert, blind spot monitoring at marami pang iba. Ang ni-refresh na Nissan Terra 2021 model ay pinapagana pa rin ng sinubukan at nasubukan ng 2.5 liter na diesel engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft, at sinusuportahan ng isang 6-speed na manual transmission na humihila ng gusto kahit na punong-puno pa ang 7 individual na mga upuan nito. Sa lakas ng 187 horsepower at 450 Nm ng torque, ang bilis nitong modelo ay di hamak na mas mabilis sa marami at talagang hindi ka bibitinin. Ngunit pagdating naman sa fuel efficiency, may 12.5 kilometrong layo ang kada 1 litro na nauubos nito para sa fuel tank capacity na 78 liters. Ay ilang variant ang nameplate Nissan Terra mula sa EL trim na available lang sa manual transmission hanggang sa mid-range na variant na VE, at ang nangunguna sa linya ay ang mga variant ng VL. Top of the line sa mga ito na mayroong lahat ng klase ng pagpapaganda at palamuti sa kabuang bahagi hanggang sa pagiging moderno. Ang bagong henerasyong Terra ay talagang isang head turner. Ang hihiram ng ilang styling cue mula sa Patrol Royal, full-size SUV ng Nissan, kung papansinin ang ilang type ng body figure. Kasama rin sa modelong ito ang hindi nawawalang mga safety and security features kagaya ng ABS sensor, electronic brake distributor, mga driver and passenger airbags, mga seat belts at marami pang iba. May kasama na rin itong rear camera, vehicle stability control at hill start assist control system. Ang kaloob-loobang bahagi naman nitong modelo ay binayaan din ng mga nakakamanghang features gaya na lamang ng 8 inches size infotainment system, touchscreen na naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. Ang seats nito ay mas komportable, auto-adjustable at foldable. Mas maluwag ang cabin at nakaka-relax dahil sinamahan din ng malalakas na air conditioning system. Para sa kabuuang detalye na nalaman mo ay nagkakahalaga lamang ng 1,709,000 pesos ang modelong ito dito sa bansa. Number 1, Ford Everest 2.0 Turbo Trend 4x2 automatic transmission. Ang bagong Everest ay nagdala ng higit pang F-150-like styling at T6 platform ng Ford. Bilang isang tanyag na modelo sa merkado,
Ang Everest ay nagpapatuloy sa pagiging isa sa mga modelong may pinakamahusay na mga katangian sa physical na panlabas at panloob na katayuan. Salamat sa pinakabagong update nito na isinunod din sa pagbabago ng Ford Ranger na kapatid nito. Sa susunod na henerasyon ay may bagong disenyo at isang mahusay na seleksyon na naman ang magaganap sa mga advanced na teknolohiya at safety features ng Ford Everest. Ang 7 upuan na Ford midsize na SUV na ito ay nakakuha din ng mas matapang na front fascia na minarkahan ng mga C-clamp LED headlamp at isang natatanging front bumper grille. Sa mas malawak na tindig mula sa pinataas na track at wheelbase, ang bagong Ford Everest ay mukhang mas matured at pinos sa pinakabagong pag-re-update nito. Kaya naman sa ngayon, ang Ford Philippines ay nag-aalok ng Everest sa 4 na trim level at 5 variant. At mayroong 2 options sa powertrain, kabilang ang isang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine kasamang isang 2.0 liter na BI turbo EcoBlue diesel engine na depende sa variant nito. Kasama din sa mga pagpipiliang mga opsyon na ito ang 6-speed automatic na transmission para sa low variant. At may 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant. Ang lahat ng klase magmula sa pinakamababang uri nitong Ford Everest ay nagdadala ng pare-parehong automatic transmission. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyan kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mabababang uri. Kaya kung prepared mo ang pinakamahal na variant nito, na Ford Everest 2.0 Turbo Trend Titanium 4x4 automatic transmission, sa halagang 2,650,000 pesos ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi ka mahalang variant nito at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay, sa halagang 1,799,000 pesos ay magkakaroon ka na. Bukod pa dyan, ang pinakamaganda pang bagay tungkol sa modelong ito ay nakakuha din ng isang karaniwang portrait-oriented na 10-inch infotainment display touchscreen, mga connectivity at isang digital panel gauge cluster. Nilagyan na rin ito ng Apple CarPlay at Android Auto na automatic na pinagsama-sama sa modelong ito. Higit pa rito ay may kasama na ring isang reverse camera at mga sensor sa likuran para sa iyong maayos na pagpapark. Kilala ang Ford Everest sa kalidad ng interior at espasyo nito. Bagamat hindi ito ang laugh ng karanyaan at batayang modelo, ito ay mahusay na pagpipilian. Bukod sa iba pang mga brand, itong modelo ay nagbibigay din sa iyo ng interior seats na nakabalot sa leather. Ngunit leather or not, ang Everest ay mukhang maganda kahit na sa base trim level nito. Medyo mahal pa rin ito na may panimulang presyo na 1,799,000 pesos. Kailangan mong timbangin ang gusto upang makuha mo ang pagkakaiba nito sa ibang mga brand. Ang isa pa kasing maganda dito, ito rin ay nagtatampok ng saganang features pangkaligtasan at seguridad. Kagaya na lamang ng blind spot monitoring system. May rear cross traffic alert na rin itong kasama para sa pagpapark. Electric parking brake with ISO fixed child mount. May safety lockings, mga airbags, seat belts, crash sensor, anti-lock braking system na nagpe-prevent sa mahigpit na kapit ng gulong pag biglaan mo itong napreno, na sinusuportahan naman ng electronic brake distributor. At may hill start assist na rin itong kasama para naman sa mga akyating lugar. May kasamang traction control sa mga off-road at napakarami pang iba. Sa halagang hindi ganun kamahal, ngunit sagana sa mga nilalaman, ay talagang makakasulit ka na sa modelong ito. Kilalang brand na isa rin sa mapagkakatiwalaan na nagmula sa isang American multinational automobile manufacturer. Siguro alam nyo na ang nangungunang 5 sa contender o mga SUV type natin na mabibili dito sa bansa. Mga low variant at mas mura ito sa mga top variant kung tutuusin, na sa mga nilalaman, features at kalidad ay talagang okay na rin. Susunod na video natin ay tatalakayin naman natin
ang 6 hanggang sa 10 modelo pa ng SUV na narito sa Pilipinas na siguradong magugustuhan mo rin. So ano pa nga bang hinihintay mo mga kaibigan? Kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba pa kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!